muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo mga kapatid. Magandang tanghali po, Father. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil pinagkalooban naman tayo ng magandang panahon ngayon at maraming tao ang nakapagsimba dito sa dambana ng Padre Pio. Magpasalamat din tayo sa Diyos dahil ngayon po ay ginugunita natin si San Joaquin at Santa Ana, ang magulang ng ating mahal na Birheng Maria, at mamaya sa ating mga pagbasa at pagninilay ay dito po ibabahagi sa inyo ang pagninilay ko tungkol sa mag-asawang ito na malaki din ang naging papel sa kwento ng mapanligtas na gawain ng Diyos. Sa banal na misang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan at ihingi ito ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na aming mga ninuno, niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang tao ng iyong anak. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin natin. Isinulat ni Moises lahat ang utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa panan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato.
na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lunsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipankot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag ang Diyos. Isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog niyo ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kababa ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin na po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya.
baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa inyong mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gaya po ng nabanggit ko sa panimula, ngayon mga kapatid ay ginugunita ng inang simbahan si San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang na ating mahal na Birheng Maria, ang ina ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng pribilehiyo na maging mga lolo at lola ni Hesukristo. Kaya habang inaalala ng simbahan ngayon si San Joaquin at Santa Ana, inaalala din nila si Maria, ang kanilang minamahal na anak. Ang alam natin tungkol sa mga magulang na Maria, sina Joaquin at Ana, ay nagmula sa Proto-Evangelium Jacobi, ang Ebanghelyo ni Santiago. Ito ay hindi bahagi ng Biblia, ngunit ang dokumento na isinulat noong 170 AD ay maaaring magbigay ng pananaw sa buhay ni Maria at ng kanyang mga magulang. Si San Joaquin ay isang prominente at ginagalong na tao, gayon pa man wala siyang anak at tiningnan niya ito bilang isang parusa mula sa Diyos. At bilang sagot sa kanyang mga panalangin, siya at si Santa Ana, ang kanyang asawa, ay pinagkalooban ng supling na babae na pinangalanang Maria, na ipinaglihing walang kasalanan. Siya ay nanatiling walang kasalanan, palaging birhen at naging ina ng Diyos. Ang kanilang mga panalangin ay sinagot ng higit pa sa kanilang naiisip. Sabi nga, their prayers was heard beyond what they could have ever imagine. Sa ating Ebanghelyo, si San Mateo at si San Lucas ay parehong may kwento tungkol sa linya ng salinlahi ni Jesus para ipakita na si Jesus ay mula sa lahi ni Abraham at ni David, pero ang linya ng salinlahi ng Mahal na Birheng Maria ay hindi nabanggit sa Ebanghelyo. Gaya na nabanggit ko sa inyo kanina, wala tayong masyadong alam tungkol sa kanila kung ang pagbabatayan natin ay ang Ebanghelyo, sapagkat ang tanging source natin o kaalaman tungkol sa kanila ay buhat doon sa tinatawag na apocryphal literature, no? Noong magtatapos ang 2nd siglo. Sa kabilang banda naman ay sigurado tayong siya naman ay isinilang, inalagaan at itinaguyod ng mga banal na magulang. Itinuro ni San Joaquin at Santa Ana ang dalisay na pag-ibig at malalim na pananampalataya ni Maria, nakita naman natin sa Ebanghelyo. Tinuruan din siyang taimtim na makinig at tumalima sa kalooban ng Diyos. At kung matatandaan natin, noong i-anunsyo ng anghel ng Mahal na Birheng Maria ay magdadala sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang kanyang tugon? Be it done to me according to your will. Mangyari nawa sa akin ang kalooban mo. Yung sa Latin ay tinatawag nating fiat. At ang pagiging bukas ni Maria
sa mensahe ng Diyos ay walang pagmumulan, kundi ang kagandahang loob ng kanyang mga magulang. Sabi nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Saan pa ba naman manggagaling ang kabanalan at pagtalima ni Maria sa kalooban ng Diyos, kundi sa kanyang mga magulang? Ang ganda po ng sermon ni San Juan Damascene na isang pari. Ang sabi niya sa kanyang sermon, at bahagi po lamang ito na kinuha ko, ito ang sabi niya, Joaquin at Ana, napakapalad at walang bahidungis na mag-asawa. Kayo ay makikilala sa pamamagitan ng bungang inyong ibinuhos, gaya ng sinabi ng Panginoon. Sa kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Ang kadalasayan ng inyong buhay ay nakalulugod sa Diyos at karapat-dapat sa inyong anak na babae, sapagkat sa pamamagitan ng malinis at banal na pamumuhay na inyong pinamunuan bilang magkabiyak, nakagawa kayo ng isang hiyas ng pagkabirhen, jewel of virginity. Siya na nanatiling birhen bago, habang at pagkatapos manganak. Ang mahal na Birheng Maria ang pananatili sa kanyang pagkabirhen sa isip, sa kaluluwa, pati na rin sa katawan. Mga kapatid, ang debosyon kay Santa Ana ay nagsimula noong ika-4 na siglo sa simbahang Silangan o tinatawag nating Eastern Churches. Ito naman ay nagsimula sa Roma noong ika-8 siglo. Gusto ko lang ibahagi, mga kapatid, na ang pinakamalaking simbahan na dedicated kay Santa Ana ay ang Basilica of Saint Anne de Beaupré sa Quebec, Canada. Ako po ay mapalad na nakapag-pilgrimage dito sa okasyon noong kanilang ika-400 anibersaryo. At nasaksihan ko ang debosyon sa kanya ng mga pilgrims sa iba't ibang lugar, lalo na sa Canada at sa Amerika. At siyempre, nung naroroon po ako, ang dami ko rin pong nakilala mga pilgrims na mga kababayan natin. Si Santa Ana, ang prominenteng ina ng Mahal na Birheng Maria, ay patron ng mga nanay. At si San Joaquin at Santa Ana naman ay patron ng mga nakatatanda, patron ng mga grandparents o yung tinatawag nating lolo at lola, na kung saan ay pinagdiriwang natin ngayon. Dito sa Archdiocese ay may iba't ibang aktibidad para parangalan at kilalanin ang mga nakatatanda, mga lolo at lola sa mga parokya. Pero mga kapatid, nais kong mas bigyan kung ano ang kahalagahan ng pagdiriwang nating ito sa paggunita sa kanila. Ang paggunita natin kay San Joaquin at Santa Ana ay isang hamon na bigyang halaga at puwang sa ating lipunan at simbahan ang mga lolo at lola, ang mga elderly. Sa pagnililay ko po na isabuhay nila ang kanilang bukasyon bilang tugon sa tawag ng Diyos. Sila din ang balon ng karunungan o tinatawag nating they are the source of wisdom na gabay natin sa pagtahak sa katotohanan. Sila din ang gabay natin sa buhay. They are the source of wisdom and the guidepost that leads us to tread the path of holiness. Pawiin natin, mga kapatid, ang kaisipang utilitarian na kung minsan ang batayan ng ating pagtingin sa tao, partikular sa nakatatanda, ay kung
may pakinabang pa ba sila o wala? At ito ang nakakalungkot, na para bang pag matanda na ay wala ng pakinabang, isang kaisipang labag na labag sa kalooban ng Diyos. We continue to be God's image across all ages and especially those who have advanced in age. Dahil mapwera mamatay tayo ng maaga, lahat tayo ay doon tutungo. Mga kapatid, pakitaas nga po ng mga lolo at lola na narito ngayon. Pakitaas ng inyong kamay. Alam kong kasama ninyo ang inyong pamilya, mamaya o ngayon ay magmano kayo bilang parangal sa kanila. Ano po? At pagpalain nawa kayo ng mahal na Diyos, palakpakan natin ang mga lolo at lola na naririto ngayon. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Diyos. Magsitayo tayo para sa panalangin ng bayan. Ama naming nasa langit, nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming magambala na mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hinihiling namin ito at ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kuwan po pala, Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya na maging pangunahin si Kristo ay mamalas sa buhay ng simbahang Katolika at ang sambayanan nawa ay mahubog sa pagsunod sa aral ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya ay maranasan nawa ng sangkatauhan at ang paghahariin nawa ng mga hinirang na lider sa kanilang pinamamahalaan ay ang pagpapahalaga sa tunay na diwa ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga kay Kristo ay ang kining biyaya ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga ng iba't ibang uri ng pagtitiis, at maging matibay nawa ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga sa pakikinig sa aral ni Kristo ang dumaing nawa sa ating paghahangad sa mga material na yaman at ang maisagawa nawa ng ating pamilya ay ang pagbabahagi ng pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama rin natin ang ating panalangin para sa ating mga lolo at lola sa buong mundo, naway patuloy pa ring ibuhos ng ating Panginoon ang pagpapala sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, maging kaluguran mo nawa ang pagpapahayag naming ikaw ang pangunahin sa aming buhay. Iba yung pagpapala nawa ang ipagkaloob mo sa sambayanang ito. Siya'y lamang umaasa sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang salin lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawa't panganalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na po natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ay, ako baka di dito. Nagdaranig ang tara ng puto tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan ng turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon,
sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ikaw ang tanging buhay ko. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga taong bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak ay panabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang malasakit basar ng lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ikaapat, may pagpapakumpisal po tayo ngayong araw sa Chapel of Reconciliation mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. At ikinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Special po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio at posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian O. Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. At sa mga nagnais pong mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos
sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayok tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo at ipaya, kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat, at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Salamat po.